Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Ang Balita Ngayon. Sindanya nanawagan ng nationwide manhunt laban kay Senator Bato. Nanawagan si House Deputy Minority Leader at Akbayan Representative Percy Sindanya sa mga law enforcement agencies na magsagawa niya ng nationwide manhunt laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa matapos tumanggi umano ang Korte Suprema na pigilan ang pagpapatupad ng arrest warrant ng International Criminal Court laban sa senador. Ayon kay Sindanya, malinaw umano ang mensahe ng desisyon ng Supreme Court matapos ibasura ang hiling ni De La Rosa para sa temporary restraining order. Sabi niya, there should be no safe quarters for those with blood of thousands on their hands. Kahit ang mga nagkakanlong sa mga pugante ay dapat mapanagot. Yan ang sabi niya. Matatandaan ng bumoto ang Supreme Court ng 9-5. I think may 1 abstention. Upang hindi pagbigyan ang TRO petition ni De La Rosa na naglalayong pigilan ang mga otoridad sa pagpapatupad ng ICC warrant o anumang Interpol Red Notice na walang local na court order. Okay. So, liwanagin lang natin. Dalawa ang nakabinbin na petisyon ni Senator Bato sa Supreme Court. Una, yung paghingi niya ng TRO, supplemental lang yun. Pangalawa, yung main kaso is yun bang ICC warrant of arrest will stand on its own dito sa Pilipinas at pwedeng ipatupad na hindi na dadaan sa lokal na korte. Yun ang main na kaso. Ang dinesisyonan lang ng Korte Suprema is wag muna mag-issue ng TRO. So, hintayin yung desisyon ng Supreme Court tungkol sa validity ng ICC warrant of arrest, kung pwede na ba yun na ipatupad kahit hindi dadaan sa lokal na korte. Pag naglabas na ang desisyon ng Korte Suprema, granting, sabi ng Korte Suprema na yes, valid ang ICC warrant of arrest na hindi na idadaan sa mga korte, ipatupad nyo na yon. Yun na yung panahon ng nationwide manhunt operation kay Senator Bato. Kaya tama yung posisyon ng DILG at saka PNP na huwag muna silang gagalaw. Kasi klaro sa ating konstitusyon, sa ating batas, klaro doon sa Article 59 ng Rome Statute na dapat yung ICC warrant of arrest ay dadaan muna sa lokal na korte. So dahil nandyan naman lang ang kaso sa Supreme Court, hintayin na natin na magdesisyon ng final ang Supreme Court. That's the time manhunt. No problem. Example, si General Bantag, mayroong warrant of arrest. Magtatatlong taon na nationwide manhunt operation. Anong resulta? Sa awa ng Diyos, nandyan pa rin si DJ Bantag na nagtatago kung saan siya nagtatago. Last year ba yun? Dito ako sa Mindanao, nakasot ako sa t-shirt na yung IWI, International IWI. Ito yung grupo ni General Bantag. Ano ba yung tawag ng IWI? Igorot Warriors International, parang ganon. Hinigyan niya ako ng t-shirt Nandyan yung mukha niya sa t-shirt ko. May nakakita sa akin, lumapit, "Sir, bakit may t-shirt kayong ganyan? Kaibigan ba kayo ni General Bantag?"
Sabi ko, oh, binigyan niya ito. Eh, taga Cordillera ako, sir. Sabi niya. Ah, salamat naman at kaibigan niyo si General Bantag. Nung ko, nasaan siya ngayon? Sabi, hindi ko sabi kung nasaan siya, sir. Kailang, nandun lang. Pagala-gala lang siya doon. Ganun ba? Dinitalye niya kung kailang hindi ko pwedeng sabihin. Pinapabayaan man lang siya doon, sir. Gumagala lang, nagmotor-motor. Sabi, ganun ba? Yes, sir. Salamat. Yun. Bakit pagala-gala lang? Pinapabayaan lang daw. I don't know. So that's General Bantag. Manhunt. Panahon pa ni Boying Rimullas DOJ, wala siyang nagawa. O sige, go ahead. Kahit ngayon, ay kung ako si Bato, I challenge you. Come to me. Come to my hiding place. And huliin niyo ako. Catch me if you can. Kung ako ang nasa kalagayan ni Bato, sana ako magtago. O siyempre, Mindanao. Ang dami niya. Napakaluwag po ang Mindanao. I tell you. At I don't know kung gaano kagaling. Kahit ilang libong ipadala ninyong police, sundalo, whatsoever. Ang hirap. Kasi naranasan na namin yan eh. Noong 1990 o 91 ba yun? Yung famous Noble Uprising. Commander ko yan, si late Colonel Alexander Noble. Napakagaling na commander. Kailang na-involve siya sa kudita panahon ng Cory administration. At dahil doon, nagtago siya sa Mindanao. Ang daming pinadala, Army and Marine battalions. Madami. Si late Colonel Noble, nagtago siya sa kabundukan ng boundary Agusan del Sur and Bukidnon and Agusan Norte. Nandyan yung Higaonon tribe. Ang Higaonon tribe, maraming tulong ni Colonel Noble sa kanila, kaya doon siya nagtago. Wala, hindi nila nahanap kasi itinago siya ng Higaonon tribe. So, nung hindi nila mahanap, ayan, si Colonel Noble nang nagpakita, siya ang bumaba galing sa bundok. Una siya sa brigade headquarters sa Bangkasi, tinake over niya. Walang nagawa yun. Later on, lumusob siya sa Cagayan de Oro. Nilosob niyang 4th Infantry Division. Siya, yung General Division Commander, tumakbo. In that history. Hindi nyo kayang huliin ang isang warrior na nagtatago sa kanyang lungga. Kaya, sige, manhunt operation. Si Bato pa, catch me if you can. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki, sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni si Kuya, taga send aron makabalay siya. Salamat sa agihan nga sin. Hindi kami kumaulanan. So abot na gyud siya sa iyang balay. So karon mo na ni ang itsura sa balay ni Kuya. Nga gatuluan na gyud siya na mga uslot sa iyang balay. So mag-atop na gyud si Kuya karon. Tayo sa video sa mga viewers, natuntang muragan pa ilang matabangan. Pasok ka. O karon humanagid ang atop ni Kuya. Nag-atop na gyud siya. O karon Kuya, unsa imong masulti nga natagaan na mo yero nga nakaatop na gyud mo?
Ay, salamat kayo sa Ginoo ug sa video ug sa mga supporters sa kaniyang vloga. Ug sa mga vlog Ah, sa so, kuya. Masalamat lang kung dako nga natupad gyud akong abuhan. Oo. Sige, at ate og kuya, salamat kaayo.